Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay sa islang binabalot ng mga alon at mga lihim. Sabi nila, ang pagsagip sa isang buhay ay isang bayaning gawa. Pero paano kung ang mismong pagsagip na yon ang magiging dahilan ng pagkasira ng iyong payapang mundo? At paano kung sa gitna ng pinakamalakas na unos, doon mo matatagpuan ang isang pag-ibig na babago sa lahat ng iyong pinaniniwalaan? Ito ang kwento ng Isla del Silencio. Ang bawat hampas ng alon ay parang isang malaking kamay na gustong lumamon sa maliit na bangka ni Hiraya. Kasabay ng bawat dagundong ng kulog, ang marahas na pag-ugoy ng sinasakyan niya na tila isang tuyong dahon sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Ang alat ng tubig dagat na humahampas sa kanyang mukha ay humahalo na sa malamig na buhos ng ulan at bawat sandali ay isang pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Halos pabulong niyang dasal, ang boses ay pinipilit na lampasan ang ugong ng hangin. Bilang isang mangingisda, sanay si Hiraya sa galaw ng dagat. Ngunit ang bagyong ito ay iba. May dala itong kakaibang bagsik. Isang hindi inaasahang dilubyo na sumurpresa sa lahat sa Baryo Amihan. Sa gitna ng kanyang pagpupumilit na iangat ang layag na napunit, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan. At sa maikling liwanag na yon, isang imahe ang tumambad sa kanya. Isang imaheng magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ilang metro mula sa kanya, isang malaki at puting yate ang halos palubog na. Winawasak ng mga dambuhalang alon. Isang marangyang sasakyan na halatang hindi nababagay sa ganitong uri ng panahon. Ngunit hindi ang yate ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang isang katawan ng tao na palutang-lutang malapit dito, walang malay na inaanod ng tubig. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ni Hiraya para sa sariling kaligtasan. Napalitan iyon ng isang hindi maipaliwanag na determinasyon. Kahit alam niyang isang maling galaw lang ay maaari niyang ikamatay, ibinaba niya ang layag at buong lakas na nagsagwan palapit sa katawan. Ang bawat paghila sa sagwan ay isang pakikipagbuno sa lakas ng kalikasan. Nang sa wakas ay maabot niya ang lalaki. Halos maubusan siya ng lakas sa pag-ahon nito sa kanyang maliit na bangka. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling damit na ngayon ay basang-basa at punit-punit. Maputi ang balat nito at halatang hindi sanay sa hirap. Ngunit wala siyang oras para suriin ito. "Gising, Ginoo! Gising!" Sigaw ni Hiraya habang tinatapik ang pisngi nito, ngunit walang tugon. Walang pag-aalinlangan. Sinimulan niya itong i-CPR. Ang bawat diin niya sa dibdib nito ay isang dasal. Ang bawat pag-ihip niya ng hangin sa mga labi nito ay isang pakiusap sa langit. Ang ulan at alon ay patuloy sa kanilang pananalasa. Ngunit para kay Hiraya, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng sarili niyang dibdib at ang desperadong hiling na sana ay tumibok muli ang puso ng estranghero. Matapos ang ilang sandali na tila walang katapusan, biglang umubo ang lalaki. Iniluwan nito ang tubig dagat na nainom. Huminga ito ng malalim. Isang hininga na nagpabalik ng pag-asa kay Hiraya. Nang dahan-dahang humupa ang bagyo at nagsimulang magpakita ang banaag ng araw, nagawa ni Hirayang gabayan ang kanyang bangka pabalik sa dalampasigan ng Baryo Amihan. Pagod na pagod, inalalayan niyang bumaba ang lalaking nanghihina pa rin. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakatapak sa tuyong buhangin. Isang tunog ang pumukaw sa kanilang pansin, ang tunog ng isang makinang hindi pangkaraniwan sa kanilang baryo. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng bestida at mga alahas
na kumikinang kahit sa ilalim ng maapot-lang sikat ng araw. Sumunod sa kanya ang dalawang lalaking nakaunipormeng itim. Ang babae ay naglakad palapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila matalim na punyal na nakatuon. Hindi sa lalaking halos mamatay, kundi kay Hiraya. Walang bakas ng pasasalamat o pagkaginhawa sa mukha nito. Puno ito ng pagkamuhi at paghamak. "Alon!" Anas ng babae. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Doon lang nalaman ni Hiraya ang pangalan ng lalaking kanyang iniligtas. Lumapit ang dalawang bantay at marahang inalalayan si Alon. Inilalayo mula kay Hiraya. Si Alon ay tumingin kay Hiraya. May gustong sabihin, ngunit isang matalim na sulyap mula sa babae ang nagpatahimik dito. Ang babae, na nakilala ni Hiraya bilang si Doña Estela Montenegro, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong Isla del Silencio, ay humakbang palapit sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pandidiri na para bang si Hiraya ay isang uri ng basura na napadpad sa kanyang harapan. "Magkano ang kailangan mo para sa marumi mong kamay na dumampi sa anak ko?" Tanong ni Doña Estela. Ang bawat salita ay tila lason na tumarak sa puso ni Hiraya. Natigilan si Hiraya. Ang lahat ng pagod, takot at determinasyon na kanyang naramdaman sa laot ay biglang napalitan ng isang matinding kirot at galit. Hindi niya inaasahan ang pasasalamat, ngunit hindi rin niya inaasahan ang ganitong uri ng insulto. Bago pa man siya makasagot, nagpatuloy ang Donya. "Hindi ako nagbabayad para sa mga aksidente, ngunit dahil sa iyo, nagambala ang araw ko." Tumingin ito sa kanya na para bang nagbibigay ng isang utos sa isang alipin. "Para makasiguro akong nabayaran kita ng tama, pumunta ka sa Hacienda Montenegro bukas ng umaga. Magsisimula ka bilang katulong. Hindi iyon isang alok. Iyon ay isang utos." Tumalikod si Doña Estela nang hindi na hinihintay ang sagot ni Hiraya at sumakay sa kanyang sasakyan. Bago ito tuluyang umandar, nakita ni Hiraya ang mukha ni Alon mula sa bintana. Isang mukhang puno ng pag-aalala at kawalan ng magawa. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa dalampasigan, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa matinding emosyon. Sa di kalayuan, sa tuktok ng isang burol, matatanaw ang malaki at nakakatakot na silweta ng Hacienda Montenegro. Pakiramdam niya ay hindi lang siya isang mangingisda na nakaligtas sa bagyo. Pakiramdam niya ay isa siyang isda na kakalunok lang ng isang pain at ngayon ay hinihila patungo sa isang lugar na mas mapanganib pa kaysa sa nagngangalit na karagatan. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat pa lamang sa abot-tanaw, tinahak ni Hiraya ang daan paakyat sa burol kung saan nakatayo ang Hacienda Montenegro. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba ang mga paa niya ay nakabaon sa utos ni Doña Estela. Sa likod niya ay ang pamilyar na amoy ng dagat at ang ingay ng kanilang baryo. Sa harap niya ay isang naglalakihang bakal na tarangkahan na parang isang halimaw na nakabuka ang bibig. Handa siyang lamunin ng buo. Nang bumukas ang tarangkahan, isang tunog ng umuugong na metal ang sumalubong sa kanya at pakiramdam niya ay kasabay nitong isinara ang pinto sa kanyang kalayaan. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing ibang-iba sa kanyang kinagisnan. Perpektong-perpekto ang pagkakatabas ng mga halaman. Ang damuhan ay parang isang luntiang karpet at sa gitna ng lahat ay ang mansyon, isang puting palasyo na kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, may isang malamig at nakakapanikip na hangin na bumalot sa kanya. Ito ay isang paraiso na walang init, isang kagandahang walang kaluluwa. Isang matandang babae na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at salamin sa mata ang sumalubong sa kanya sa may pintuan. Ang mukha nito ay kasing tigas ng marmol na sahig ng mansyon. "Ako si Manang Celia, ang katiwala ng pamamahay na ito." Pakilala nito.
Ang boses ay walang anumang emosyon. Mula ngayon, ako ang batas na susundin mo. Dinala siya ni Manang Silya sa kwarto ng mga katulong sa likod bahay. Isang maliit at masikip na silid na malayong malayo sa karangyaan ng kabuuan ng mansyon. Ang unang patakaran dito, Hiraya, sabi ni Manang Silya habang iniikot ang tingin sa kanya na may halong pag-insulto, ay gawin mo ang trabaho mo ng tahimik. Hindi kami nagpapasweldo ng mga tamad at madaldal dito. At doon nagsimula ang kanyang buhay sa loob ng ginintuang hawla. Ang unang araw niya ay napuno ng mabibigat na gawain. Mula sa paglilinis ng mga naglalakihang bintana hanggang sa pagkukuskos ng sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Ang pinakamatindi ay nang utusan siyang linisin ang malawak na sahig na marmol sa entrada ng mansyon. Habang siya ay nakaluhod, hawak ang basahan, nakita niya ang sariling refleksyon sa makintab na sahig. Isang maliit at gusgusing anino sa gitna ng nagkikinangang karangyaan. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi na kailangang alisin. Isang bagay na hindi nababagay sa perpektong lugar na yon. Napabuntong hininga siya, ramdam na ramdam ang pag-iisa. Nang gabing iyon, pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit hindi mapakali ang kanyang isipan. Inutusan siya ni Manang Celia na itapon ang mga basura sa likod, sa isang lugar na malapit sa pribadong pantalan ng mga Montenegro. Habang naglalakad siya sa dilim, ang tanging liwanag niya ay ang buwan. Tahimik ang paligid, ngunit isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bigla, may narinig siyang ugong ng makina ng sasakyan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang dalawang malalaking truck na walang anumang marka ang dahan-dahang pumasok sa lugar ng pantalan. Ang mga ilaw nito ay patay, tila ayaw makatawag ng pansin. Bumaba ang ilang mga bantay na may seryosong mukha. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at kalkulado. Narinig niya ang mahihinang usapan. Siguraduhing kumpleto ang bilang. Huwag mag-iingay, baka may makarinig sa baryo. Isara agad ang pinto ng truck kapag naibaba na ang espesyal na kargamento. Kargamento? Anong klaseng kargamento ang kailangang ilipat sa gitna ng gabi? Nang palihim? Sinubukan niyang sumilip pa, ngunit masyadong madilim at natatakot siyang baka siya ay makita. Ang tanging naaninag niya ay ang anino ng mga bantay na may binababa mula sa truck patungo sa isang barkong nag-aabang sa dulo ng pantalan. Isang takot ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Ang lugar na ito ay hindi lang malamig. Mayroon itong itinatagong kadiliman. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa mansyon, nang sa wakas ay makahinga siya ng maluwag. Papasok na sana siya sa pintuan sa likod nang may makasalubong siya sa pasilyo. Si Alon, nakatayo ito roon. Bihis na at malinis, suot ang isang mamahaling polo shirt. Magaling na ito mula sa nangyari sa dagat. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Hiraya ang pagkagulat sa mukha ni Alon na agad napalitan ng isang ekspresyon ng pasasalamat. Ibubuka na sana nito ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Manang Silya mula sa isang sulok. Ang mga mata ng katiwala ay parang isang agila, matalim na nakamasid sa kanila. Ano pang ginagawa mo rito, Hiraya? Tapos na ang trabaho mo. Malamig na sabi nito. Ang boses ay may diin na nagpapahiwatig na bawal siyang makipag-usap sa anak ng amo. Napipi si Alon. Isinara niyang muli ang kanyang bibig. Sa halip na magsalita, tiningnan na lamang niya si Hiraya. Isang tingin na puno ng kahulugan. May pasasalamat, oo, ngunit meron ding pag-aalala. At isang bagay na hindi maintindihan ni Hiraya.
tila hiya at pagkakasala. Pagkatapos, ay mabilis itong tumalikod at umalis. Pumasok si Hiraya sa kanyang silid na gulong-gulo ang isip. Ang mga palihim na truck, ang espesyal na kargamento, at ang kakaibang tingin ni Alon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Habang naghahanda para matulog, may naramdaman siyang matigas sa bulsa ng kanyang palda. Kinuha niya ito. Isang maliit at makinang na bagay. Naalala niyang napulot niya ito malapit sa halaman kung saan siya nagtago kanina. Tinitigan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Ito ay isang kwelyo. Isang mamahaling kwelyo na gawa sa pilak at may nakaukit na letrang M. May kapirasong tela pa itong kasama na tila marahas na napunit mula sa isang damit. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit pakiramdam ni Hiraya ay hawak niya ang isang piraso ng napakalaking sekreto. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan, habang ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Alam niya sa sarili niya na ang Isla del Silencio ay may mga lihim na mas malalim at mas madilim pa kaysa sa karagatang halos kumitil sa buhay niya. Ang mga sumunod na araw ni Hiraya sa Hacienda Montenegro ay naging isang paulit-ulit na guhit sa kalendaryo. Paggising bago sumikat ang araw, pagtatrabaho hanggang sa mangawit ang buong katawan, at pagtulog na may bigat sa dibdib. Nasanay na siya sa matatalim na tingin ni Manang Celia at sa malamig na presensya ni Doña Estela. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga mumunting liwanag na nagsimulang sumilay sa kanyang madilim na mundo. Isang hapon, habang nag-aalis siya ng mga tuyong dahon sa malawak na hardin, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad. Nagkaroon na siya ng mga kalyo at maliliit na sugat dahil sa walang tigil na paggamit ng walis at pandakot. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang silid, may nakita siyang isang maliit na tubo ng healing ointment sa ibabaw ng kanyang unan. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Imposibleng si Manang Celia ang mag-iwan niyon. Isang tao lang ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, dahil sa dami ng gawain, hindi na siya nakaabot sa oras ng hapunan para sa mga katulong. Habang nagpupunas siya ng mga muebles sa pasilyo, naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Nang bumalik siya sa kusina para uminom man lang ng tubig, may nakita siyang isang nakabalot na sandwich sa isang sulok ng lamesa sa lugar na hindi madaling mapapansin. Sa tabi nito ay isang baso ng gatas. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang mga ito ay hindi aksidente. Alam niyang may isang taong lihim na nagmamalasakit sa kanya. At sa tuwing magkakasalubong ang landas nila ni Alon sa mga pasilyo ng mansyon, mga pagkakataong madalang at panandalian, nakikita niya sa mga mata nito ang parehong tingin na nakita niya sa bintana ng sasakyan. Isang tingin ng pag-aalala na hindi nito masabi ng harapan. Ang mga simpleng bagay na yon, ang gamot, ang pagkain, ang mga tingin, ang naging pag-asa niya, ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw. Ngunit ang bawat sinag ng pag-asa sa loob ng hasyenda ay laging may kasunod na anino ng kadiliman. Isang umaga, habang naglilinis si Hiraya sa sala, kung saan nakadisplay ang mga mamahaling koleksyon ng porselana ni Doña Estela, biglang pumasok ang Doña. Ang mukha nito ay mas madilim pa kaysa karaniwan. Dahan-dahan, sa paglilinis diyan, pulubi, sabi nito. Ang boses ay puno ng lason. Ang isang florera diyan ay mas mahal pa kaysa sa buong buhay mo at ng pamilya mo. Yumuko lamang si Hiraya at nagpatuloy sa pag-aalis ng alikabok. Sinusubukang huwag pansinin ang masasakit na salita. Ngunit habang dumadaan si Doña Estela sa likuran niya, sinadya nitong banggain ang maliit na mesang kinapapatungan ng isang antigong florera.
Sa isang nakabibinging tunog, ang plorera ay bumagsak sa marmol na sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Agad na napasigaw ang Donya. "Walang hiya ka! Tanga! Tingnan mo ang ginawa mo!" "Pero senyora, hindi po ako." Nanginginig na sabi ni Hiraya, ngunit pinutol siya ng isang malakas na sigaw. "Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ng dalawang mata ko. Sinadya mong sirain ang paborito kong plorera." Sigaw ni Doña Estela. Tinawag nito ang mga katulong at si Manang Celia, na agad na nagsidatingan. Ang lahat ay nakatingin kay Hiraya na may takot sa kanilang mga mata. "Dahil sa kapabayaan mo, matututo ka ng leksyon," sabi ng Donya. Ang mga matay nag-aapoy sa galit na halatang peke. "Ikulong ninyo siya sa bodega. Walang pagkain, walang tubig, hanggang sa matuto siyang gumalang sa mga bagay na hindi kanya." Walang nagawa si Hiraya habang kinaladkad siya ng dalawang bantay patungo sa isang madilim at maalikabok na bodega sa likod ng mansyon. Isinara ang pinto at ikinandado at naiwan siyang mag-isa sa dilim. Napaupo siya sa sahig at doon na ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Luha ng galit, ng pagkadismaya at ng matinding kalungkutan. Ang oras ay tila gumapang sa loob ng bodega. Malamig, madilim, at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghikbi. Nang akala niya ay doon na siya magdamag, may narinig siyang kalansing ng susi. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang sinag ng liwanag ang pumasok, kasama ang isang anino. "Hiraya?" Ang boses na yon. Napatingala siya at sa siwang ng pinto, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Alon. Pumasok ito at maingat na isinara ang pinto. May dala siyang isang bote ng tubig at isang maliit na first aid kit. Lumuhod ito sa harapan niya. "Patawarin mo ako, Hiraya. Patawarin mo ang ina ko." Hindi makapagsalita si Hiraya. Tinitigan niya lang ito habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napansin ni Alon ang gasgas sa kanyang kamay na natamo niya nang subukan niyang saluhin ang nahuhulog na plorera. Kinuha nito ang kanyang kamay nang may buong pag-iingat. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Dahan-dahan nitong nilinis ang kanyang sugat at nilagyan ng gamot. "Alam kong hindi aksidente ang nangyari," mahinang sabi ni Alon. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang kamay. Ganyan siya sa lahat ng hindi niya gusto. Sa sandaling iyon, sa loob ng madilim na bodega, nawala ang lahat ng galit ni Hiraya. Ang nakikita niya lang ay ang sakit at bigat na dinadala ng lalaking nasa harapan niya. Nang matapos nitong gamutin ang kanyang sugat, hindi nito binitawan ang kanyang kamay. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Hiraya. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, nakita ni Hiraya ang lungkot at desperasyon sa mga ito. "Hindi ka nararapat dito, Hiraya," halos pabulong niyang sabi. "You don't belong here." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Hiraya ang isang koneksyon na mas malalim pa sa pasasalamat. Naramdaman niyang naiintindihan siya nito. Sa isang iglap, tila silang dalawa lang ang tao sa mundo. Dalawang kaluluwang binihag sa loob ng magkaibang kulungan. Tumayo na si Alon para umalis. Ngunit bago niya buksan ang pinto, humarap siyang muli kay Hiraya. Ang mukha niya ay biglang naging seryoso at puno ng pag-aalala. "May kailangan akong sabihin sa'yo at kailangan mong makinig ng mabuti." Lumapit ito. Ang boses ay mas mahina pa. "Ano man ang mangyari, huwag na huwag kang lalapit sa pantalan sa gabi. Huwag kang magtatanong, huwag kang mag-uusisa. Para sa ikabubuti mo, Hiraya. Pangako mo." Ang biglaang babala na sinabi ng may matinding pag-aalala ay nagdulot ng panibagong takot sa puso ni Hiraya. Mas matindi pa,
kaysa sa takot niya sa dilim ng bodega. Tumango siya, ngunit sa kanyang isipan, ang misteryo ng espesyal na kargamento at ang pilak na kwelyo ay lalong umigting na bumabalot sa kanyang puso ng isang mapanganib na kuryosidad. Hindi mapakali si Hiraya. Habang nakahiga siya sa kanyang manipis na kutsyon, ang mga salita ni Alon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, isang babalang bumabagabag sa katahimikan ng gabi. Ano man ang mangyari, huwag kang lalapit sa pantalan sa gabi. Para sa ikabubuti mo, Hiraya, pangako mo. Ang sinseridad at takot sa mga mata ni Alon nang sabihin niya yon ay sapat na sanang dahilan para manatili siya sa kanyang silid. Ngunit ang misteryong bumabalot sa hasyenda ay tila isang malakas na magnet na humihila sa kanya. Ang mga palihim na truck, ang espesyal na kargamento, ang pilak na kuwelyo na hanggang ngayon nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang palaisipan na hindi niya kayang basta na lang talikuran. May mali. Isang malaking kamalian ang nagaganap sa loob ng mga pader ng mansyong ito at nararamdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Pumikit siya ng mariin. Ang pangako niya kay Alon laban sa sigaw ng kanyang konsensya. Sa huli, nanaig ang huli. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay na para bang isa siyang anino sa sarili niyang silid. Hindi siya dumaan sa pinto kung saan maaaring may makakita sa kanya. Sa halip, binuksan niya ang maliit na bintana na sapat lang para pagdaanan ng kanyang payat na katawan. Huminga siya ng malalim at maingat na inilabas ang kanyang mga paa. Ang lamig ng hamog sa damuhan ay gumapang sa kanyang mga talampakan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan ng gabi. Gamit ang dilim bilang kanyang kanlungan, gumapang siya sa gilid ng hardin, palayo sa mga bintanang may ilaw, patungo sa direksyon ng pantalan. Ang bawat tunog, ang huni ng mga kuliglig, ang pagaspas ng mga dahon sa hangin, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nang malapit na siya sa pantalan, mas naging maingat siya. Nagtago siya sa likod ng malalaking kahon ng kargamento na nakatambak sa isang gilid. Mula roon, sumilip siya, at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng iisang poste ng ilaw, ang parehong truck na nakita niya noon ay nakaparada. Ang likurang pinto nito ay bukas, at ang mga bantay na nakita niya dati ay naroon. Ngunit ngayon ay mas malinaw na niya silang nakikita. Marahas nilang itinutulak palabas ang laman ng truck. Hindi ito mga kagamitan, hindi ito mga produkto, ito ay mga tao, mga babae. Karamihan ay kasing edad niya, ang iba ay mas bata pa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, pagkalito, at kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga damit ay simple at ang ilan ay may punit. Ang iba ay umiiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay umaagos sa kanilang maruruming pisngi. Itinutulak sila ng mga bantay na parang mga hayop patungo sa isang barkong nakadaong sa dulo ng pantalan. Isang barkong madilim, walang pangalan, tila isang barko ng mga multo. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa brutal na tanawing nasa kanyang harapan. Ito pala ang espesyal na kargamento. Ito pala ang lihim ng Isla del Silencio. Human trafficking. Ang tunog ng mga kadena ay hindi literal, ngunit naririnig niya ito sa bawat hakbang ng mga babae. Ang tunog ng kanilang pagkaalipin, ng kanilang ninakaw,
na kalayaan. Sa gitna ng kanyang pagkagimbal, isang batang babae, marahil ay mga 16 na taong gulang lamang, ang napalingon sa kanyang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit sa maikling sandaling iyon, nakita ni Hiraya ang lahat. Isang desperadong pagsusumamo, isang tahimik na paghingi ng tulong na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang eksenang yun ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Kailangan niyang umalis, kailangan niyang makatakas. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga paa ay nanginginig. Bawat galaw ay pinag-isipan, bawat paghinga ay pinigil. Malapit na siyang makalampas sa mga kahon, pabalik sa kaligtasan ng dilim. Isang hakbang na lang. Crack! Ang isang tuyong sanga sa lupa ay nabali sa ilalim ng kanyang paa. Ang tunog, kahit mahina, ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Agad na huminto ang lahat ng galaw sa pantalan. Isang bantay na malapit sa kanya ang lumingon ng mabilis. Ang ulo ay parang sa isang asong nakaamoy ng panganib. Itinutok nito ang hawak na flashlight sa direksyon ng mga kahon, sa direksyon kung nasaan siya. Isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Naging estatwa siya sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya ay tuluyan nang huminto sa pagtibok. Sino yan? Isang magaspang na boses ang sumigaw sa dilim. Ang liwanag ng flashlight ay parang isang mainit na bakal na nakatutok sa mukha ni Hiraya, na nagpapatigil sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang sigaw ng bantay ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, at sa isang mahabang segundo, ang mundo niya ay gumuho. Ito na ang katapusan. Mahuhuli siya, at kung ano man ang kahihinatnan ng mga babaeng nakita niya, iyon din ang sasapitin niya. Nagsimulang maglakad palapit ang bantay. Ang anino nito ay lumalaki at tila isang dambuhalang halimaw na handa siyang sakmalin. Napapikit si Hiraya. Hinihintay ang marahas na kamay na hahatak sa kanya. Ngunit sa halip na isang kamay, isang boses ang pumutol sa tensyon. Anong kaguluhan ito, Berto? Isang boses na pamilyar, may awtoridad, ngunit may bahid ng panginginig. Napamulat si Hiraya. Nakita niya si Alon na dumarating mula sa direksyon ng mansyon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Agad na naibaba ng bantay, na nagngangalang Berto, ang kanyang flashlight. Ang mabangis na ekspresyon nito ay napalitan ng pagkagulat at paggalang. Sa Senyorito Alon, pasensya na po. Akala ko po ay may magnanakaw. Naglakad si Alon hanggang sa mapagitnaan nila ni Hiraya. Hindi siya tumingin sa dalaga, ngunit alam ni Hirayang nararamdaman nito ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nagpapahangin lang ako, kalmadong sabi ni Alon. At halos atakihin ako sa puso sa sigaw mo. Hindi mo ba alam na bawal mag-ingay dito kapag may operasyon? Ang pagdidiin ni Alon sa salitang operasyon ay nagpadala ng kilabot kay Hiraya. Paumanhin po, senyorito. Hindi na po mauulit, sabi ng bantay, na halatang nahihiya at natatakot. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo, utos ni Alon. Tumango ang bantay at mabilis na tumalikod. Bumalik sa pagbabantay sa mga babaeng isinasakay sa barko. Nang makalayo na ito, doon lang humarap si Alon kay Hiraya. Ang kalmadong maskara sa mukha nito ay nawala at napalitan ng matinding pag-aalala. Walang salitang namutawi, hinawakan niya ang braso ni Hiraya at hinila ito palayo sa liwanag, palayo sa pantalan, patungo sa pinakamadilim na bahagi ng hardin. Dinala siya nito sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, kung saan ang liwanag ng buwan ay hirap na tumagos sa malalagong dahon. Binitawan siya nito. At sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman ni Hiraya ay biglang napalitan ng isang umaapaw na galit at hinanakit. Hinarap niya si Alon
ang mga matay nagliliyab. Ano yon? Mahina ngunit mariin niyang tanong. Alon, ano ang mga nakita ko? Hindi sumagot si Alon. Yumuko lang ito. Umiiwas sa kanyang tingin. Kaya ba? Kaya mo ba ako pinagbawalan na pumunta rito? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Para pagtakpan ang karumaldumal na ginagawa ng pamilya mo. Akala ko iba ka. Itinulak niya ito sa dibdib, ngunit halos hindi ito natinag. Sabihin mo sa akin ang totoo, Alon. Ano ang mga iyon? Sa wakas, tumingala si Alon. At sa ilalim ng hating liwanag at dilim, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Mga luha. Ang mga mata ng binatang tagapagmana ay puno ng sakit, kahihiyan, at matinding pagdurusa. Sumandal ito sa puno na parang isang taong nawalan ng lahat ng lakas. Iyon. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay basag. Iyon ang kasalanan ng pamilya ko, Hiraya. Isang kasalanan na kinasusuklaman ko, pero hindi ko matakasan. Sa isang iglap, nawala ang galit ni Hiraya. Napalitan iyon ng pagkalito. At pagkatapos ng awa, nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Hindi ito nagsisinungaling. Bakit? Iyon na lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahil ipinanganak ako sa hawlang ito. Mapait na sabi ni Alon. Mula pagkabata, ito na ang nakikita ko. Ang sabi ni Mama, ito ang negosyo na bumubuhay sa atin. Ang nagpapanatili sa kapangyarihan ng mga Montenegro. Sinubukan kong tumutol, Hiraya. Noong una, sinubukan ko. Ngunit ang bawat pagtutol ko ay may katapat na parusa. Ang bawat pagtatanong ko ay may katapat na pananakot. Siya ang may kontrol sa lahat. Sa pera, sa mga tao, sa akin. Napaupo ito sa ugat ng puno. Ang muka ay isinubsob sa kanyang mga palad. Kaya nang makita kita sa dagat, nang iligtas mo ako, alam kong delikado. Dahil ang kabutihan mo ay isang liwanag na hindi nababagay sa dilim ng bahay na ito. At ang dilim na ito, Hiraya, nilalala mo nito ang lahat. Ang pag-amin ni Alon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa puso ni Hiraya. Ang lahat ng kanyang hinala ay totoo. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit at mas komplikado pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang lalaking kaharap niya ay hindi isang halimaw. Isa rin siyang biktima, isang bilanggo sa sarili niyang pangalan at pamilya. Dahan-dahan, lumapit si Hiraya at umupo sa tabi niya. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa pananatili niya roon, ipinaramdam niya na nakikinig siya, na naiintindihan niya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumingala si Alon. Ang muka ay puno ng bagong determinasyon. Pero ayoko nang maging bilanggo, Hiraya. Ayoko na. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Tutulungan kita. Tutulungan kitang makaalis dito. Umiling si Hiraya. Hindi ako aalis, Alon. Hindi na ngayon. Hindi pagkatapos ng nakita ko. Tumingin siya sa direksyon ng pantalan. Paano ang mga babaeng iyon? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alon. Alam kong yan ang sasabihin mo. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Kung ganoon, may isa pa akong bagay na dapat mong malaman. Isang bagay na mas mabigat, mas personal sa'yo. Kinabahan si Hiraya sa tono ng kanyang pananalita. Ano yon? Tinitigan siya ni Alon. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan para sa sakit na malapit na niyang idulot. Ang tatay mo, Hiraya, hindi siya namatay sa isang aksidente sa laot. Ang mundo ni Hiraya ay muling huminto. Maraming taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Alon, ang boses ay halos pabulong na. May isang mangingisda na aaksidenteng nakadiskubre
Sa operasyon sa pantalan, sinubukan niyang isumbong ito sa mga awtoridad pero hindi na siya nakaabot sa kabilang isla. Pinalabas nilang isang aksidente ang lahat. Isang simpleng mangingisda na nilamon ng bagyo. Napatayo si Hiraya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, hindi ito luha ng takot o awa. Ito ay luha ng isang katotohanang matagal nang ninakaw sa kanya. Ang tatay ko. Anas niya, hindi makapaniwala. Tumango si Alon. Ang mukha ay puno ng sakit. Ang mga tauhan ni Mama ang gumawa noon, Hiraya. Pinatahimik nila ang tatay mo. Ang mga salita ni Alon ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Hiraya at ang bawat tibok nito ay mas nagpapasariwa sa sakit. Ang tatay niya, ang kanyang mapagmahal na ama, na ang alaala ay laging nakakabit sa amoy ng dagat at sa ngiti na kasing init ng araw. Ang buong akala niya ay kinuha ito ng isang malupit na bagyo, isang aksidente ng kalikasan. Ngunit ngayon, nalaman niyang hindi kalikasan ang pumatay sa kanya. Tao. Ang kasakiman at kalupitan ng mga Montenegro, hindi na niya namalayan kung paano siya nakaalis sa hardin. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang makita ang kanyang ina. Tumatakbo siya, hindi sa mga pamilyar na daanan, kundi sa mga anino, sa mga gilid ng hasyenda, kung saan walang makakakita sa kanya. Ang mga paa niya ay walang sapin, nasusugatan ng mga bato at tuyong sanga. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Mas malalim ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Ang buong paglalakbay niya pauwi ay isang malabong panaginip. Ang pamilyar na daan patungo sa Baryo Amihan ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang dagat na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila isang malawak na libingan na nagtatago sa bangkay ng kanyang ama. Nang sa wakas ay marating niya ang kanilang maliit na dampa. Malakas niyang itinulak ang pinto. Inay! Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng paghihinagpis. Si Liwayway ang kanyang ina ay nagulat sa biglaang pagdating niya. Nakaupo ito sa isang sulok, nagtatagpi ng isang lambat. Nang makita nito ang itsura ng anak, ang gusot na damit, ang maruming mukha, at higit sa lahat, ang nagdurugong puso na mababasa sa mga mata nito. Agad itong napatayo at sinalubong siya. Hiraya, anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Hahawakan sana siya sa braso. Ngunit si Hiraya ay napaluhod na sa sahig na kawayan. Ang katawan ay nanginginig sa bigat ng kanyang nalaman. Inay, si Itay. Nagsimula siyang humikbi. Ang mga salita ay hirap na lumabas. Hindi siya na aksidente. Nay, pinatay nila siya. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang ina at doon ibinuhos ang lahat ng sakit. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga babaeng nakita niya sa pantalan, ang pag-amin ni Alon at ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Inaasahan niyang maririnig ang paghikbi ng kanyang ina. Nasasabayan siya nito sa pag-iyak na magkasama nilang dadamdamin ang trahedyang muling nabuhay. Ngunit walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway. Naramdaman ni Hiraya ang pagtigas ng mga kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. Dahan-dahan itong lumuhod upang magpantay ang kanilang mga mukha. Tumingala si Hiraya at ang nakita niya ay hindi lungkot, hindi gulat. Ang nakita niya ay isang kalmadong galit, isang apoy na matagal nang nag-aalab sa loob ng mga matang iyon. Alam ko, anak, mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Liwayway. Matagal ko nang alam. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang mga luha ay biglang tumigil sa pag-agos. Tinitigan niya ang kanyang ina, naguguluhan. Aalam na niyo po? Paano? Huminga ng malalim si Liwayway.
Ang mukha niya ay tila tumanda ng 10 taon sa isang iglap. Bago pa kita ipanganak, Hiraya, nagtrabaho ako sa hasyenda. Isa akong simpleng hardinera. Doon ko nakita ang mga unang senyales ng kanilang kasamaan. Ang mga palihim na transaksyon. Ang mga taong bigla na lang nawawala. Sinabi ko yon sa tatay mo. Ngunit hindi siya naniwala noong una. Masyado siyang mabuting tao para isipin na may kayang gumawa ng ganoong bagay. Ang boses ni Liwayway ay naging yelo. Ngunit isang gabi, sumama siya sa akin. Nagtago kami at nakita niya. Nakita niya ang lahat tulad ng nakita mo. Kinabukasan, sinabi niya sa akin na pupunta siya sa kabilang isla para isumbong ang lahat. Iyon na ang huling araw na nakita ko siyang buhay. Isang bagong bugso ng sakit ang naramdaman ni Hiraya. Hindi lang pala pinatay ang kanyang ama, binaliwala pa ang babala ng kanyang ina. Nang mabalitaan kong naaksidente siya, alam ko na agad ang totoo. Pagpapatuloy ni Liwayway. Umalis ako sa hasyenda. Tumakas ako. Dahil alam kong buntis ako sa iyo at kailangan kitang protektahan. Ipinangako ko sa sarili ko, sa libingan ng tatay mo, na balang araw, babalik kami at sisingilin namin sila sa lahat ng kanilang utang. Ang Liwayway na kaharap ni Hiraya ngayon ay hindi ang simpleng ina na nag-aalaga sa kanya. Ito ay isang babaeng nabubuhay para sa paghihiganti. Isang babaeng ginugol ang halos 2 dekada sa pagpaplano at paghihintay. Tumayo si Liwayway at pumunta sa isang maliit na baul sa sulok ng kanilang bahay. Mula sa ilalim ng mga lumang damit, kinuha niya ang isang bagay na binalot sa isang panyo. Inilapag niya ito sa palad ni Hiraya, isang maliit at kalawangin na susi. Ano po ito? Tanong ni Hiraya. Nang umalis ako sa hasyenda, may itinago ako. Sabi ni Liwayway, ang mga mata ay nag-aapoy. Isang maliit na kahon. Nasa loob niya ng isang notebook kung saan isinulat ko ang lahat ng nakita ko. Mga petsa, mga pangalan, mga plaka ng sasakyan. Lahat ng ebidensya na magdidiin kay Doña Estela. Nasaan po ang kahon? Mabilis na tanong ni Hiraya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Nasa lugar kung saan hindi nila kailanman maiisip na hanapin. Itinago ko ito sa ilalim ng sahig na tabla sa dati kong silid bilang hardinera, sa loob mismo ng teritoryo ng mga Montenegro. Napatingin si Hiraya sa susi, pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang tadhana ang nagdala sa kanya, pabalik sa hasyenda hindi para maging katulong, kundi para tapusin ang laban na sinimulan ng kanyang mga magulang. Kailangan nating kunin niyo yun, Nay. Kailangan nating ibigay sa pulis. Umiling si Liwayway. Hindi pa anak, hindi pa ngayon. Masyado silang makapangyarihan. Kailangan natin ng tamang tiyempo kung kailan hindi sila handa. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya na may hawak sa susi. Itago mo yan ng mabuti at maghintay ka dahil bago tayo kumilos. Tumingin si Liwayway sa malayo, sa bintanang nakaharap sa dagat na para bang may hinihintay na barkong darating. May isang tao pa tayong kailangang hintayin. Ang bawat araw na lumilipas ay nagiging isang maselang laro ng pagkukunwari para kay Hiraya. Sa umaga, siya ang masunuring katulong, yumuyuko sa bawat utos. Tinitiis ang bawat masasakit na salita. Ngunit sa loob-loob niya, hindi na siya ang dating Hiraya na puno ng takot. Siya na ngayon ay isang espiya sa teritoryo ng kalaban. Isang anak na naghahanap ng hustisya para sa kanyang ama. Ang maliit at kalawangin na susi na nakatago sa kanyang damit ay isang palagiang paalalang ang kanyang misyon. Ang relasyon nila ni Alon ay nagbago rin. Wala nang mga salita, tanging mga tingin na lang na puno ng kahulugan. Isang mabilis na sulyap sa pasilyo, isang bahagyang pagtango kapag walang nakatingin. Ito ang kanilang paraan ng pagsasabing,
Mag-ingat ka. Kasama mo ako. Alam nilang pareho na isang maling galaw lang, isang maling tingin, at ang lahat ay guguho. At ang maling galaw na yon ay hindi nagtagal na mapansin ng reyna ng hasyenda. Si Doña Estela ay parang isang gagambang nagmamasid sa kanyang sapot. Nararamdaman niya ang bawat munting panginginig, ang bawat pagbabago sa hangin. Napansin niya ang pagbabago kay Hiraya. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Higit sa lahat, napansin niya kung paano nagtatama ang landas ng dalaga at ng kanyang anak nang mas madalas kaysa sa inaasahan. Isang hapon, habang nag-aayos ng hapagkainan si Hiraya, aksidenteng nahulog ang isang kubyertos. Bago pa niya ito mapulot, mabilis itong dinampot ni Alon na kararating lang. "Hayaan mo na, ako na," sabi nito sa mahinang boses at iniabot sa kanya. Ang simpleng eksenang iyon ay nasaksihan ni Doña Estela mula sa di kalayuan. Walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, ang hinala ay nagsimula ng mag-ugat at lumago. Para sa kanya, ang kabaitan ng kanyang anak sa isang hamak na katulong ay isang kahinaan, isang lamat sa perpektong imahe ng kanyang pamilya. At ang lamat na iyon ay kailangan niyang ayusin. Kinabukasan, ang bitag ay inilatag. Ipinatawag ni Doña Estela ang lahat ng katulong sa sala. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may isang bahagyang ngisi sa kanyang mga labi na nagpadala ng kaba sa lahat. Nawawala ang paborito kong kwintas na diamante. Anunsyo niya, ang boses ay malamig at tumatagos sa buto. Isa sa inyo ang kumuha nito at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang magnanakaw. Nagkatinginan ang mga katulong, ang takot ay mababasa sa kanilang mga mukha. Alam nilang lahat kung gaano kalupit magparusa ang Donya. "Manang Celia, simulan mo ang paghahalughog," utos niya. Sinimulan ng katiwala ang pagsisiyasat sa mga gamit ng bawat isa. At gaya ng inaasahan sa isang planadong palabas, nang si Hiraya na ang kaharap niya, isang aksidenteng paghahanap sa bulsa ng uniforme nito ang nagbunyag sa nawawalang alahas. Inilabas ni Manang Celia ang kumikinang na kwintas. "Senyora, narito po." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga katulong. Lahat ng mata ay napunta kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay namutla. Alam niyang isang patibong ito. "Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan." Depensa ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may apoy ng katotohanan. Ngumisi si Doña Estela, isang ngisi ng tagumpay. Lumapit ito sa kanya at tinitigan siya ng may paghamak. "Isang magnanakaw, tulad ng inaasahan mula sa lahi ninyo," sabi nito, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Ano ang susunod mong sasabihin? Na kusang lumipad ang kwintas papunta sa bulsa mo?" "Hindi po totoo yan," giit ni Hiraya. Napatingin siya sa hagdanan kung saan nakatayo si Alon, nakakababa lang. Nakita niya ang gulat at galit sa mukha nito, ngunit bago pa ito makapagsalita, sinenyasan ito ng kanyang ina ng isang matalim na tingin na nagsasabing, "Huwag kang makialam." "Dalhin ninyo siya sa labas," utos ng Donya sa 2 bantay. Itali siya sa isang poste. Pabayaan siyang mabilad sa araw para matuto ang lahat kung ano ang nangyayari sa mga magnanakaw sa pamamahay ko. Habang hinihila ng mga bantay si Hiraya, na patuloy na sumisigaw ng kanyang inosensya, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Ilang sandali pa, isang marangyang itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang trooper ang mabilis na bumaba at binuksan ang pinto sa likuran. Mula roon ay bumaba ang isang lalaki. Matangkad, makisig, at nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Naglakad ito papasok sa mansyon
na may kumpiyansa na para bang pag-aari niya ang lugar. Ngunit habang papalapit ito, may napansin si Hiraya. May isang bagay sa mukha ng lalaking ito, ang hugis ng kanyang mga mata, ang tindig ng kanyang panga, na tila pamilyar. "Sino ka?" tanong ni Doña Estela, na halatang naistorbo sa biglaang pagdating nito. Ngumiti ang lalaki, isang nangiting magalang ngunit puno ng kapangyarihan. "Magandang umaga, Doña Estela. Ako po si Ginoong Sinag Cruz, ang inyong bagong business partner mula sa Maynila. Hindi po ba kayo nasabihan ng aking pagdating?" Ang pangalan ay dayuhan, ngunit ang mukha, biglang nagbago ang aura ni Doña Estela. Oo, Ginoong Cruz. Pasensya na. May inaasikaso lang kaming isang maliit na problema." Tumingin si Ginoong Cruz sa eksena, kay Hiraya na hawak ng mga bantay at sa kwintas na hawak ni Manang Celia. Ang kanyang mga mata ay nagtagal kay Hiraya ng 1 segundo at sa sandaling iyon, nakita ni Hiraya ang isang bahagyang kislap, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. "Naku, mukhang hindi ito maliit na problema," sabi nito at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Lumapit ito kay Manang Celia at tiningnan ng kwintas. "Sandali. Ito ba ang dahilan ng lahat ng ito?" Itinaas niya ang kwintas at ngumiti kay Doña Estela. "Doña, mukhang ako yata ang may kasalanan dito. Ito ang regalo na dapat sana'y ibibigay ko sa inyo bilang tanda ng ating pagkakasundo. Siguro ay nalaglag ko ito kanina nang bumaba ako sa sasakyan. Marahil ay pinulot lang ng iyong masipag na katulong." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang paliwanag ay simple, lohikal, at perpektong iniligtas si Hiraya nang hindi direktang sinasalungat ang Donya. Namula ang mukha ni Doña Estela, nahuli sa sarili niyang bitag, pilit siyang ngumiti. Ganoon ba? Kung gayon, nagkamali lang pala kami. Bitiwan ninyo siya." Utos niya sa mga bantay. "At bumalik na kayo sa inyong mga trabaho." Mabilis na nag-alisan ng mga katulong, nagbubulungan. Naiwan si Hiraya na nakatayo, nanginginig pa rin, habang si Ginoong Cruz ay magalang na iniaabot ang kwintas kay Doña Estela. "Pasensya na sa abala," sabi ni Ginoong Cruz, at pagkatapos ay lumingon kay Hiraya. "At pasensya ka na rin, Binibini, sa gulo na naidulot ko." Naglakad ito palapit sa kanya, habang dumadaan ito sa kanyang tabi para sundan si Doña Estela papasok sa opisina nito, bahagya nitong idinikit ang kanyang kamay sa kamay ni Hiraya. May naramdaman siyang isang maliit at nakatuping papel na ipinasa sa kanyang palad. Nang makalayo na sila, dahan-dahang binuksan ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Sa loob ng kanyang silid, nanginginig niyang binuksan ang maliit na papel. 2 salita lang ang nakasulat. "Kapatid, magtiwala ka sa akin." Kapatid. Ang isang salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Hiraya. Kapatid. Si Sinag. Ang kanyang kuya na matagal na niyang inakalang nawala na kinuha ng Maynila at hindi na lumingon pa. Ngayon, narito siya, sa loob mismo ng pugad ng mga ahas, nakabalat kayo bilang isang kasosyo sa negosyo. Siya ang hinihintay ng kanilang ina. Siya ang pag-asa. Ang pagdating niya ay nagbigay ng bagong tapang at pag-asa hindi lang kay Hiraya, kundi pati na rin kay Alon. Alam nilang pareho na ang oras ay paubos na. Ang pagkakamali ni Doña Estela sa pagbibintang kay Hiraya ay nag-iwan dito ng kahihiyan at ang isang nasugatang ahas ay mas lalong mapanganib. Kailangan na nilang kumilos. Nang sumunod na gabi, sa ilalim ng pagkukunwaring may mahalagang pag-uusapan tungkol sa negosyo, nagawa ni Sinag na lumabas sa hardin kasama si Alon. Sa pinakatagong sulok, malapit sa puno ng balete kung saan unang nag-usap sina Alon at Hiraya, doon sila naghihintay. Ilang sandali pa, dumating si Hiraya na parabang nagdidilig lang ng mga halaman.
Sa unang pagkakataon, ang 3 taong binihag ng iisang kadiliman ay nagkasama-sama. Wala tayong maraming oras. Seryosong sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Hindi na siya ang magalang na Ginoong Cruz. Siya na ngayon ang kapatid at ang tagapagpatupad ng batas. Hiraya, kailangan mong makuha ang kahon ng ebidensya ni Inay ngayong gabi. Tumingin siya kay Alon. Alon, salamat sa tapang mo. Ngunit kailangan ko pa ng isang pabor. Sa opisina ng nanay mo, meron siyang computer kung saan nakatago ang lahat ng records ng transaksyon nila. Mga pangalan, mga bank accounts, mga destinasyon ng barko. Kailangan nating makuha ang kopya niyan. Iyon ang magpapatibay sa lahat ng ebidensya. Paano? Tanong ni Alon. Mahigpit na binabantayan ang opisina niya at laging nakalak. Mamayang hating gabi, gagawa ako ng diversion. Paliwanag ni Sinag. Tatawagan ko si Doña Estela gamit ang ibang numero. Magkukunwaring may problema sa isa sa mga warehouse niya sa kabilang bayan. Mapipilitan siyang umalis kasama ang karamihan sa kanyang mga bantay. Iyon na ang pagkakataon ninyo. Isang maliit na USB flash drive ang iniabot ni Sinag kay Alon. Isaksak mo lang ito. Automatic na nitong kokopyahin ang lahat ng kailangan natin. Huwag mo itong tatanggalin hanggat hindi kumukurap ang maliit na ilaw. Tumingin si Sinag kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Mag-ingat ka, bunso. Pagkatapos ninyong makuha ang lahat, magkita tayo rito. Ako na ang bahala sa labas. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Isang maling galaw lang at ang lahat ay tapos na. Ngunit habang nakatingin si Hiraya sa determinadong mukha ng kanyang kapatid at sa matapang na tingin ni Alon, alam niyang wala ng atrasan. Ito na ang gabi ng pagtutuos. Nang sumapit ang hating gabi, ang lahat ay nangyari ayon sa plano. Isang tawag ang natanggap ni Doña Estela. Narinig ni Hiraya ang malalakas na utos nito, ang pagmamadaling umalis ng mga sasakyan. Ang hasyenda ay biglang naging tahimik. Isang katahimikang nakakakaba. Iyon na ang hudyat. Naghiwalay ng landas sina Hiraya at Alon. Si Alon ay mabilis ngunit maingat na tinungo ang opisina ng kanyang ina sa ikalawang palapag. Si Hiraya naman ay dahan-dahang pumunta sa lumang bahagi ng mansyon kung saan naroon ang mga silid ng mga dating hardinero. Ang puso ni Hiraya ay dumadagundong habang binubuksan niya ang pinto ng abandonadong silid. Maalikabok, amoy luma, at puno ng mga anino. Gamit ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight, hinanap niya ang isang partikular na tabla sa sahig na may marka, ayon sa bilin ng kanyang ina. Habang siya ay abala sa pag-angat ng tabla, gamit ang isang maliit na bareta, sa kabilang banda, si Alon ay nasa loob na ng opisina. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng tabako at kapangyarihan. Mabilis niyang isinaksak ang USB sa computer. Nagsimulang kumurap ang maliit na pulang ilaw nito. Isang senyales na gumagana ang plano. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Sa silid ng hardinero, sa wakas ay naiangat ni Hiraya ang tabla at naroon nga sa ilalim ang isang maliit at bakal na kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas niya ang susi mula sa kanyang bulsa at isinusuot ito sa kalawangin na kandado. Bumukas ito. Sa loob ay ang isang lumang notebook, ang sulat kamay ng kanyang ina, ang ebidensya. Nang hawakan niya ang kahon, isang pakiramdam ng tagumpay at pag-asa ang bumuhos sa kanyang puso. Nagawa nila. Malapit na silang magtagumpay. Sa opisina, ang pulang ilaw sa USB ay tumigil sa pagkurap at naging kulay berde. Tapos na ang pagkopya. Mabilis na binunot ni Alon ang flash drive, isinilid sa kanyang bulsa, at maingat na isinara ang pinto ng opisina.
Nang akmang babalik na si Hiraya, hawak ang kahon sa kanyang mga kamay at lumingon siya patungo sa pintuan. Ang kanyang dugo ay nagyelo. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Doña Estela. Hindi ito umalis. Ang tawag ay isang pain at kinagat nila ito. Sa likod nito ay dalawang bantay. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Isang malamig at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Estela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay at galit. Alam na niya ang lahat. Napakagaling, sarkastikong sabi ng Donya habang mabagal na pumapalakpak. Isang hamak na katulong, ang aking duwag na anak, at isang impostor na nagpapanggap na kasosyo, isang perpektong maliit na dula. At ikaw, turo niya kay Hiraya, ikaw ang pinakamagaling na aktres sa kanilang lahat. Sinubukan ni Hirayang umatras, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Ang kanyang pag-asa ay biglang naging isang bangungot. Salamat sa pagkuha niyan para sa akin, sabi ni Doña Estela tinutukoy ang kahon. Matagal ko nang hinahanap ang basurang yan. Sumenya siya sa mga bantay. Mabilis siyang hinawakan ng mga ito, kinuha ang kahon mula sa kanyang mga kamay at tinakpan ng kanyang bibig para pigilan ang kanyang sigaw. Dalhin siya sa pantalan, utos ni Doña Estela. Ang boses ay walang bakas ng awa. Isama siya sa huling kargamento. Siguraduhin ninyong hindi na siya muling makikita. Habang kinaladkad siya palabas, ang huling nakita ni Hiraya ay ang mukha ni Doña Estela, isang mukha ng purong kasamaan na nagagalak sa kanyang ganap na tagumpay. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Ang laro ay tapos na at sila ang natalo. Ang bawat hakbang patungo sa pantalan ay isang hakbang patungo sa kamatayan. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga bantay sa braso ni Hiraya. Ang kanilang mga daliri ay parang bakal na nakabaon sa kanyang laman. Ang alat ng hangin mula sa dagat ay humahalo sa alat ng mga luhang nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ang kahon na naglalaman ng pag-asa ng kanyang ina ay nasa kamay na ng kanilang kalaban at siya ay itatapon na sa dilim tulad ng maraming nauna sa kanya. Sakay! Utos ng isang bantay, itinutulak siya patungo sa ramp ng madilim na barko. Sa kanyang pagpupumiglas, natanaw niya ang mukha ni Doña Estela na nagmamasid mula sa di kalayuan. Ang mukha nito ay isang maskara ng tagumpay, isang demonyong nagagalak sa pagdurusa ng iba. Sa likod nito, nakita niya si Alon na kalalabas lang mula sa isang pinto sa gilid ng mansyon. Nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Hiraya ang purong desperasyon sa mukha nito. Sumigaw ito ng kanyang pangalan, ngunit huli na ang lahat. O iyon ang kanyang akala. Bigla, isang nakabibinging tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga sirena. Mula sa tarangkahan ng hasyenda, sunod-sunod na pumasok ang mga sasakyan ng pulis. Ang kanilang mga ilaw na pula at asul ay nagmistulang mga kidlat sa kadiliman. Hulihin sila! Walang tatakas! Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa isang megaphone. Ang mga bantay na may hawak kay Hiraya ay nataranta. Binitawan siya ng mga ito at nagtangkang tumakbo, ngunit huli na. Mula sa lahat ng direksyon, nagsulputan ang mga pulis na armado. Ang dating organisadong operasyon ay naging isang magulong larangan ng digmaan. May mga sigawan, may mga putok ng baril. Ang hangin ay napuno ng tensyon at panganib. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang sumigaw ng kanyang pangalan. Mas malakas at mas malinaw kaysa sa lahat. Hiraya! Napalingon siya. Doon, sa unahan ng mga pulis, tumatakbo palapit sa kanya si Sinag. Wala na ang mamahaling suit. Napalitan na ito ng isang bulletproof vest. Hindi na siya ang negosyanteng si Ginoong Cruz. Siya na ngayon ang kanyang kapatid, ang kanyang tagapagligtas. Kuya! Sigaw niya pabalik.
Ang boses ay puno ng luha at ginhawa. Nang makita niyang kinaladkad si Hiraya, gumuho ang mundo ni Alon. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hawak niya sa kanyang bulsa ang USB, ang huling piraso ng ebidensya. Kailangan niyang makarating kay Sinag. Kailangan niyang makarating kay Hiraya. Tinakbo niya ang pasilyo, ngunit hinarang siya ng 2 bantay na iniwan ng kanyang ina para bantayan siya. Hindi siya nag-isip. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya ang duwag na anak. Sinugod niya ang mga ito ng buong lakas. Ang galit na naipon niya sa loob ng maraming taon ay nagsilbing kanyang sandata. Nagawa niyang mapabagsak ang isa, ngunit nahuli siya ng pangalawa, at doon nagsimulang marinig ang mga sirena. Ang pagkataranta ng bantay ang naging pagkakataon niya. Naitulak niya ito at tumakbo siya palabas, patungo sa pantalan. Ang tanging nasa isip niya ay si Hiraya. Nang makarating siya sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang lahat. Ang mga pulis, ang mga nahuling tauhan ng kanyang ina, si Sinag na papalapit kay Hiraya. At nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo si Doña Estela sa gitna ng lahat, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang perpektong imperyo, ang kanyang kapangyarihan, ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit na hindi kayang sukate, isang galit na parang bulkan na sasabog. Nang makita niyang magkayakap na sina Hiraya at Sinag at papalapit na rin si Alon, ang lahat ng galit na yon ay nagkaroon ng iisang target. Ikaw! Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng kamandag, nakaturo kay Hiraya. Kasalanan mo itong lahat. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang lahat. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng lahat, hinablot niya ang baril mula sa holster ng isang nabuwal na bantay. Ang mundo ay tila huminto. Itinutok ni Doña Estela ang baril, hindi kay Sinag, hindi sa mga pulis, kundi diretso kay Hiraya. Kung hindi ka mapapa sa akin, dapat ka na lang mamatay. Ang huling sigaw ni Alolon sa kanyang isipan, naaalala ang pagmamahal na hindi niya kayang ipagtapat sa gitna ng panganib. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip, habang ang daliri ni Doña Estela ay kumakalabit sa gatilyo. Si Alon ay tumakbo. Tumatakbo siya hindi bilang isang Montenegro, kundi bilang si Alon, ang lalaking iniligtas ni Hiraya, ang lalaking natutong magmahal dahil sa kanya. Bang! Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Mas malakas kaysa sa sigawan, mas malakas kaysa sa mga sirena. Ngunit ang bala ay hindi tumama kay Hiraya. Naramdaman niya ang isang malakas na tulak at pagkatapos ay isang mainit na katawan ang bumagsak sa kanya. Napaluhod siya sa bigat nito. Nang tumingin siya, ang imaheng nakita niya ay susugat sa kanyang puso magpakailanman. Si Alon, nakayakap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagmamahal. Ang puting damit nito ay unti-unting binabahira ng kulay pula mula sa isang sugat sa kanyang tagiliran. Alon! Nanginginig na bulong ni Hiraya. Ha, Hiraya! Anas ni Alon. Isang nangiti ng ginhawa ang sumilay sa kanyang mga labi. Liligtas ka! At pagkatapos ay nawalan ito ng malay. Alon! Ang sigaw ni Hiraya ay isang sigaw ng purong pagdurusa. Kasabay ng kanyang sigaw, dinakma ng mga pulis si Doña Estela. Ang babaeng dati reyna ng isla ay sumisigaw na ngayon na parang isang baliw habang pinupusasan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin sa galit at pagkabigla. Hindi makapaniwala sa sarili niyang ginawa. Ang sigaw ng katarungan ay dumating, ngunit ang halaga nito ay napakataas. Niyakap ni Hiraya ang walang malay na katawan ni Alon. Ang mainit nitong dugo ay dumadaloy sa kanyang mga kamay. Huwag mo akong iwan. Alon, gumising ka.
Paulit-ulit niyang bulong habang ang mga luha ay walang tigil na umaagos mula sa kanyang mga mata. Sa di kalayuan, ang tunog ng papalapit na ambulansya ay humahalo sa kanyang mga panaghoy. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng pamilyar na tunog ng mga alon. Ang takot na dating bumabalot sa Isla del Silencio ay unti-unting napapalitan ng isang bagong simoy ng hangin, isang hangin ng kalayaan at kapayapaan. Ang imperyo ng mga Montenegro ay tuluyan ng gumuho. Ang mga kwento ng kanilang mga krimen na dating ibinubulong lamang sa mga anino ay isinisigaw na ngayon sa mga balita sa buong bansa. Si Doña Estela at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nasa likod na ng mga rehas, naghihintay sa kanilang habambuhay na sentensya. Ang mga babaeng naging biktima ng kanilang kasakiman ay nailigtas at binibigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Ang hustisya na matagal nang ipinagkait ay sa wakas ay nakamtan na. Sa isang maliit na ospital sa kabilang bayan, dahan-dahang iminulat ni Alon ang kanyang mga mata. Ang unang imaheng bumungad sa kanya ay hindi ang puting kisame, kundi ang mukha ni Hiraya na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, mahimbing na natutulog habang hawak ang kanyang kamay. Kahit sa pagtulog, bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalala. Gumawa siya ng isang maliit na galaw na naging sapat upang magising ang dalaga. "Alon!" Bulalas ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag. "Gising ka na!" Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. "Hindi mo ako iniwan." Anas niya, ang boses ay mahina. "Pam." Umiling si Hiraya, ang mga luha ng saya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Hinding-hindi kita iiwan." Sa mga sumunod na araw, si Hiraya ang naging anino ni Alon. Siya ang nag-alaga. Dito, ang naging lakas nito sa kanyang paggaling. Sa mga tahimik na sandali sa loob ng ospital, malaya na nilang napag-usapan ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang takot na kanilang pinagdaanan, at ang pag-ibig na nabuo sa gitna ng lahat ng iyon. Nagpasya si Alon na ang lahat ng natitirang yaman ng mga Montenegro, ang lahat ng perang minana niya mula sa kasalanan, ay ibibigay sa mga biktima at sa pagpapagawa ng isang pundasyon na tutulong sa kanila. Gusto niyang putulin ang lahat ng koneksyon sa madilim na anino ng kanyang pamilya. Isang maaraw na umaga, ang pamilya Manalastas ay sa wakas ay nabuo. Nagpunta sina Hiraya Sinag at ang kanilang inang si Liwayway sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanilang ama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng halos 20 taon, nakatayo sila roon ng magkakasama, hindi na bilang mga biktima, kundi bilang mga nagwagi. Inilapag ni Liwayway ang isang pumpon ng puting bulaklak sa puntod. Wala nang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging kapayapaan na lamang. "Mahal," bulong niya. "Tapos na ang laban. Nakamit na natin ang hustisya." Niyakap ni Sinag ang kanyang ina at kapatid. "Ipinagmamalaki tayo ni Itay. Sigurado ako," sabi niya. Sa sandaling yon, sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ni Hiraya ang isang paghihilom, isang pagsasara ng isang masakit na kabanata ng kanilang buhay. Makalipas ang isa pang linggo, nakalabas na ng ospital si Alon. Bagamat may pilat siyang habambuhay na dadalhin, ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag. Wala na ang bigat, wala na ang anino ng kanyang ina. Isang dapit hapon, dinala niya si Hiraya sa dalampasigan ng Baryo Amihan. Ang parehong lugar kung saan sila unang nagkita, kung saan iniligtas ni Hiraya ang kanyang buhay. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. "Dito nagsimula ang lahat," sabi ni Alon habang hinahawakan ang kamay ni Hiraya. "Sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, binigyan mo ako ng pangalawang buhay." Ngumiti si Hiraya. "At ikaw, sa gitna ng pinakamadilim na gabi,
ibinigay mo ang buhay mo para sa akin. Hinarap siya ni Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Hiraya, ang pangalang Montenegro, ay sumisimbolo sa kadiliman, sa kasalanan. Gusto ko nang iwanan yon. Gusto kong magsimula ng bago. Kasama ka. Kung papayag ka. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa halip na sumagot, inilapit ni Hiraya ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pasasalamat, pag-asa at pangako ng isang bagong simula. Habang ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga unang bituin ay nagsimulang kumislap sa kalangitan, magkahawak kamay silang nakatingin sa karagatan. Ang isla na dati binansagang Isla del Silencio dahil sa mga lihim at takot na itinatago nito ay hindi na tahimik. Tapos na ang katahimikan, Hiraya, bulong ni Alon. Panahon na para marinig ang tinig ng pag-asa. At sa pagdampi ng hangin na nagmumula sa dagat, alam nilang dalawa na ito na ang simula ng kanilang kwento. Isang kwentong isusulat hindi ng takot o ng nakaraan, kundi ng pag-ibig na kayang baguhin kahit ang pinakamadilim na gabi tungo sa isang napakagandang bukang liwayway. At dito, nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Alon. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong mga araw, ang maging boses na bumubuhay sa isang kwentong puno ng sakit, pag-asa at pag-ibig. Bawat salitang aking isinulat at ibinahagi sa inyo ay nagmula sa pagnanais na lumikha ng isang kwentong hindi lang basta maririnig, kundi mararamdaman. Kasama ninyo, naramdaman ko ang takot ni Hiraya sa dilim, ang bigat na pasan-pasan ni Alon, at ang init ng isang pag-ibig na sumibol sa gitna ng panganib. Ang kanilang kwento ay nag-iwan ng marka, hindi lang sa inyong imahinasyon, kundi pati na rin sa aking puso. Sapagkat ang tunay na aral ng Isla del Silencio ay ito, na kahit sa pinakamalalim na katahimikan ng takot at kawalan ng katarungan, ang isang tinig ng katapangan at isang puso ng pagmamahal ay sapat na upang lumikha ng pinakamalakas na ingay ng pagbabago, na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagtakas, kundi pagharap. At ang bawat paglubog ng araw, gaano man kadilim ang gabi, ay laging may pangako ng isang bagong bukhang liwayway. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At ano ang aral na inyong babaunin mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga salita at damdamin ang siyang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat kwentong aming nililikha. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Dito lang sa inyong paboritong channel. Paalam.